Ay po sa iba, ito gagamit daw 1,000 yung senior. Ito naman 2,000. Sabi lang yan. Sabi lang yan. Ginawa na, doon pa yan. Ang gusto ko rito, ito. Si Isko, bakit si Isko tayo? Pwede ba malaman? Ha? Marami na siyang nagawa. Ito, anong ginawa nito? What's up mga kayon? Welcome back pa rin syempre dito lang sa Joe Malone TV. Tunay na balita, walang kinakampihan, sumasalamin sa katotohanan lamang. Oh yeah. Come on, come on. 3, 2, 1. Aha. Oh yeah, nagbabalik ang Joe Malone TV sa Sabik. Yeah. Sabik Mambara. Sa mga politikong paasa, ha? Bakit di tayo doon sa subok na? May resibo pa. Ba't kailangan pa nating sumugal ng 3 taon? Diba kung meron namang handang tumulong? At alam natin subok na at meron pang resibo. Walang iba kundi si Yorme lamang. Oh yeah. Come on, come on, come on. Aha. Yeah. Come on, come on, come on. Mga may init na balita sa loob at labas ng ng Pilipinas. Ha? Oh yeah. Tunay na balita, walang kinakampihan, sumasalamin sa katotohanan lamang. Aha. Yeah. Come on, come on. The good times. Maraming salamat nga pala sa mga sumusuporta at lagi nakatutok dito sa Joe Malone TV. Syempre, yung mga major sponsors natin dito sa ibabaw. Pati na rin mga viewers natin sa mga OFW natin dyan, mga office Filipino dito sa house na, ha? Pati na rin sa mga iba sa ang sulok man ng Pilipinas, sa Luzon, Visayas, Mindanao. Maraming salamat. Ano ba to? Ano oras na? Hapon sa inyong lahat, alas 2 dito sa akin, October 20, ha? Lunes, Sunday, alright. Medyo humahataw tayo ngayon. Nakaraang araw, nag-conduct tayo ng survey, online survey. Ano pala, hindi pala online. Actual survey. So, may mga iba tayong pinuntahan. So, kung bago ka rito sa channel ko, syempre don't forget to subscribe at click mo na yung notification bell na yan para lagi kang updated sa mga videos natin. And don't skip ads, at lalo na dun sa mga luma nating mga viewers, mga major sponsors natin sa ibabaw, pati na rin yung mga bagong pasok dito. Sila Ma'am Mercy, sila Ma'am Janet, at sila Ma'am Pyro. Maraming salamat. Huwag kayong mag-skip ng ads. Pwede nyo ulitin pag wala naman kayong ginagawa. Panoorin nyo yung mga video ko, tapos hayaan nyo lang yung skip ng ads. Habang nagluluto kayo, makinggan nyo yung boses ko hanggang sa magsawa kayo. Kidding aside, maraming salamat syempre doon sa mga sumusuporta sa atin. Sobrang highly appreciated lahat ng mga panonood pag panonood nyo at hindi nyo pag-skip ng ads. May mga nagko-comment dyan na hindi sila nag-skip ng ads, nire-replay pa nila. Thank you very much, and to Sir Christian and Ma'am Sophia for giving me this. This is the sound card that what I'm using today. Ito kasi yung dati. Courtesy by my sister. Kaya medyo hindi ganun kaganda yung voice natin kasi mumurahin lang to. Parang 200 pesos lang ata. Yun na. Okay, so pag-usapan natin. Noong nakaraang araw, sabi ko sa inyo minsan, once in a week, magkakaroon tayo ng kalye survey sa labas. Just to, to let us know kung ano yung mga kaganapan sa labas at kung ano na nangyayari. Di ba? Punta tayo ng Basay community in particular para mag-conduct ng survey doon. So, pumalada tayo doon. I think that was 1 o'clock in the afternoon. Kasama natin si Calzada TV. Nag-conduct tayo ng survey doon. So, mostly, konting ano lang na tayo. Mostly naman, Yorme
yung mga choices nila. Meron naman ding iba, kaso yung iba hindi talaga kilala eh. May mga times pa nga na pinipilit ko pa eh, kasi nga parang baluarte ni Yorme pala tong Baseco community. So just to give fair and just, may mga inuulit ko pa na baka ito ba kilala mo, baka ayaw mo bang mag-try ng bago. Yung mga ganon. Ano lang naman para syempre ayoko naman na sinusuportahan natin si Yorme Isko Moreno sa kanyang kandidatura. Pero it doesn't mean na babastusin na natin yung ibang kalaban niya. Hindi naman, pangit naman yon. So, syempre, tao pa rin naman tayo lahat dito. So, everybody is welcome, kumbaga, di ba? Syempre, kung may pinili silang iba, nire-respeto naman natin yon. Pero syempre, pinapaliwanag din natin kung ano yung mga nagawa ni Yorme, di ba? Actually, hindi na nga ako nagpapaliwanag. Sila na din mismo yung nagsumasagot eh. Alright, without further ado, let's let's watch this. Ito yung ating survey. Tapos, input tayo ng konting reaction. Alright. What's up mga kayon? Welcome back pa rin syempre dito lang sa Joe Malone TV. Tunay na balita, walang kinakampihan, sumasalamin sa katotohanan lamang. Andito tayo ngayon sa Base Community para mag-conduct ng ating kalye survey. Sino ba ang gusto mo maging mayor dyan? Ay, Ang gusto ko rito, ito. Si Isko, bakit si Isko tayo? Pwede ba malaman? Ha? Marami na siyang nagawa. Ito, anong ginawa nito? Ano bang ginawa nito? Ito. Nililinis siyang buong Maynila. Wala namang katuturan. Ito po mga nasa baba. Mga konsyel to Ano po yan? Tumatakbong mayor din. Hindi kilala. Mayor din po yan. Hindi kilala ni tatay. Di mo ba sila trip? Dito sila, tagilid sila dito. Ito, tagilid din dito. Tagilid to rito. ay ano pa ba yung mga natatandaan mo na ginawa ni Yorme? Oo. Nilinis sa Maynila. Nilinis sa Ano pa? Manila. Food pack. Oh. Ha? Food packs. Nagkaroon ba kayo ng food packs? Pili daw si Mother. Si nanay. Mas gusto ko lang si Isko dyan. Nay. Ito, magaling sumagot. Ng botohan. Sino sa'yo? Para sa'yo? Ang yung mayor Kasi mo. yung si Isko. Si Isko. Bakit po si Isko, Nay? Pwede ba malaman? Kasi si Isko kasi marami na itulong sa amin yan. Gaya ng... Gaya ng activity sa ospital, siya nagbibigay sa amin. Kahit sasabihin natin na ang dami niya kalaban, pero napatunayan namin na siya ang nagbibigay sa amin ng kabuhayan, siya nagbibigay sa amin ng sa mga sakit, siya nagbibigay ng mga pagkain. Kahit na hindi kami ng mga barangay, pero siya din ang naghahatid sa amin ng tulong. Bakit si Yorme? Bakit sa Maynila Yan, mo gusto? Kasi maganda naman ang tatakbo yan sa Manila eh. Dahil palagi may biyaya. Ayaw Sa mga senior, no? Iba mga mayor. Wala eh. Yan nga. Siya. Yung kalsada. Lagi kami nakakatanggap. Saan ka ba? Ayan, nasa din pa. Sa Delpan ikaw. Lagi kayo nakakatanggap. Ano mga gusto mong proyekto ni Yorme nung nakaupo siya? Pinaka gusto mo? Proyekto ko sa kanya, aayusin niya yung paligid. Paligid. Kasi puro basura. Sa Delpan ka, puro basura. Ayos naman pala. Gusto namin. Nang hinayang ka ba nung tumakbo siya ng president? Oo naman. Wala siyang nakilala sa ibang mga lugar. Ay kung may nilalag. Maynila kasi doon siya nakilala sa Manila eh. Lalo sa Tondo, doon siya nakilala sa Manila. Taga Maynila ka ba? Taga Tondo. Taga Tondo. Magulo na Tondo ngayon eh. Magulo na. Maynila, magulo na rin. Pero Dati si Yorme nakaupo dito, boss, lagi siya lumaronda paggabi. madaling Lagi araw niyang nga eh. inaalala yung mga bata Maynila talaga. Kasi lagi siyang nag-iikot. May malasakit Siyempre, may mga nagiinuman. Siyempre, sasaway niya yun, sasaway niya. Boss, sasaway niya ni Yorme yun. Yung mga Baka police pwede. station, pinapasok niya. Pinapasok niya. Yes, correct. Siyempre, sana bumalik na si Yorme dito eh. Tulad yan, sa Maynila, magulo, lagi nila kami nuhuli. Eto, meron kang pagkakataon kasi nanonood sa amin si Yorme. Manawagan ka ngayon. Magulo na po Maynila ngayon, lagi nila po kami nuhuli dito. Kung kayo nakupo, hindi nyo pinapabayaan yung Maynila. Sana bumalik na kayo, Yorme. Balik na kayo dito, balik na kayo sa Maynila kasi doon kayo nakilala eh. Pero Alright. dadarating din yan sa Senado, Yorme, kasi dito
dito kayo nakilala sa Manila kasi lalo sa Tondo eh. Para sa'yo, makakapaghintay yung sa Senado. No? Siyempre, boboto ko si Yorme. Number 1 sa akin si Yorme, number 1. Number 1, number 1. Number one. Yo. Saka sa Tondo? Tondo, Dagupan. Dagupan, sa Dagupan? Barangay 52. 52. Alright, thank you. Kay Sana Galima? bumalik na Kay Galima po. Kay Galima. Alright, kay Chairman Galima. Maraming salamat, paano mo? John po. Oh, shout out John. Maraming salamat. Napakaganda ng sagot niya. Ano na lang po, ipalo. Nagpa-vlog din po. Ano pa pangalan? Ito, promote mo na dito. John Roque. John Roque, R-O-Q-U-E. Alright, thank you, John. Alright. Two joints. Two joints. Sino ang may... Ito maganda. Sino ang mayor mo? Patay tayo dyan, nako. Para sa akin po. Yorme kami oh. Oh, Oh, ikaw. Hindi ka Yorme, tumayos ka. Kasi, Hindi tayo bati. hanil ako na ako eh. Ayun, bakit hanil ako na? Kasi sa sa government din ako nagtatrabaho. Okay. Si wife mo, Yorme. Yorme. Magkalabang kami. Out of Takulambo ka muna mamaya. Sige, thank you. Outside Takulambo ka muna. Tita, tita. Kung ngayon ang botohan, sino ang mayor mo? Sa Cavite ko ako bumoboto. O kung dito ka nakarehistro, sino sa tingin mo? Pamilyar ka ba dyan sa mga yan? Eto. Yun. Yorme, bakit Yorme? Mali mo, bigyan tayo ng mga sariling pwesto. Oo nga naman. Oh. Pwesto palengke, no? Palengke. Ikaw, tita, kung halimbawa ngayon ang botohan, sino ang mayor mo? Mali mo, bigyan tayo ng sariling. Sino po? Yun ang sinasabi ko. Sabihin mo, tita, baka mamaya inayos nila. Iba yung sagot ko eh. Turo mo na lang. Parang malala. Yun. Bakit Cisco? Siyempre, mabait. Mahal yung mga Pamigay sa mga senior. Ano pa? Hindi naman. Hindi naman eh. Pulso naman ang masa. Ayun eh. Tita, alam, kahit taga Cavite. Diba? Halimbawa manalo si Yorme. Ano naman yung gusto niyong unahin dito sa Baseco? Pwesto. Si tita, pwesto. Ito, pwesto. Tinda ko ito. Ba't na saan ba ang pwesto nyo? Eh, wala pa. Ay, ito sa gilid. Ay, kasi may ginagawa. Okay. Baka meron kami mensahe kay Yorme, lagi nanonood sa akin yun. Ay, sabihin mo Sabihin na. mo na, yung pwesto mo. Pagkakataon mo na yan. Yorme. Lagi nanonood, papasa ko mamaya sa Viber niya. Oo. Naku, sayang yung pagkakataon, ayaw mo pa. Oo, pwesto. Hindi mo masama yung hinihiling mo, pwesto. Si Mother, ano? Mother, pwesto. Pwesto nga akin. Pwesto sa'yo. Pwesto. Nampal. Ikaw, tita, sino sa tingin mo sa'yo? Yorme, bakit Yorme? Subok na po eh. Subok na. O, di ako nagsabi niya na. Si tita nagsabi niya. Ay po sa iba, ito gagawin daw 1,000 yung senior. Ito naman 2,000. Sabi lang yan. Sabi lang yun. Ginawa na, doon pa yan. Sa bagay, mahirap sumugal ng 3 Ito, taon. halimbawang manalo si Yorme bilang mayor ngayon. Ano naman yung gusto nyong baguhin o idagdag pa dito sa lugar ng Baseco? Pwesto. Madami naman siyang ginawa eh. Madami naman siyang Dagdagan na lang. Tayo pagpatuloy siguro, no? tuloy niya na ng mga ano niya. Nasimulan niya. Wala dyan hospital dyan. Eh, gano'n yung hospital dyan. Tuloy niya na yan para natin. Hindi na tayo lalayo. Sa mga emergency. Yun ang kalimitan talaga yung hospital, eh. No? Sige, thank you kuya. Thank you. Okay, to tell you honestly, to tell you frankly, meron ako napanood sa isang TikTok. Sa Baseco din. Isang kandidato rin for mayor ng Maynila. So parang sinabi doon na wala doon nagbigay ng ambulansya sa kanila. Pero si Yorme kasi nagbigay ng hospital. Yung hospital na yon, Baseco Hospital General, Baseco General Hospital, something like that. Hindi ko na naabutan to nung active ako sa Maynila nung nagbablog nung kay Yorme during that time. Kaya nagulat ako na meron palang hospital doon na Baseco mismo sa loob, no? Kasi yung Baseco, para ano lang Baseco District 5, parte pa rin siya ng Maynila. At based doon sa nakausap ko, hindi ko alam kung ano yung eksaktong value parang 48,000 active voters. Can you just imagine how many voters are there?
48,000. Pagka yan ang lamang mo, panalo ka na. 'Di ba? Kaya talaga itong Baseco, baluarte pala to ni Yorme. Kaya medyo itong last na to, lumayo kami. Kaya merong Hanil Lacuna, 'di ba? Lumayo kami kasi yung Base community, karamihan puro Yorme. Kaya lumabas kami, pumunta kami sa palipaligid. 'Yun. Meron ng Hanil Lacuna, meron na ding SB, so halo-halo na din. Kasi nga gusto ko patas gusto ko fair. Although meron tayong sinusuportahan, it doesn't mean na hindi tayo magiging patas when it comes to delivering kalye survey or news and current issues sa kalye. So kahit paano, kahit na sinusuportahan natin si Yorme, syempre re-respeto pa rin natin yung mga kalaban ni Yorme. And sa tingin ko, yun naman talaga yung tama as to become a genuine vlogger, 'di ba? Politician vlogger. So yun, 48,000 active voters, kaya talaga marami magkakandara pa rito sa Baseco. Totoo, 'di ba? Yung isa nga Lacuna, 'di ba? Yung tatrabaho daw sa gobyerno, sana wag siya mapag-initan. Pero Lacuna naman yung pinili niya eh. Tapos yung asawa niya Isko. Kahit na gano'n, 'di ba? Tapos eto naman, tinanong namin doon sa karinderya. Sabi ko, positive boy. Eto, gagawin 1,000 yung si Hanil Lacuna, gagawin 1,000 yung sa senior. Eto naman, si CSB naman, gagawin 2,000. Walang ano doon, Walang ano doon. Kumbaga, I'm trying to sell other politician na kalaban ni Yorme Isko Moreno just to gather more data or to gather more answer came from them na alam ko naman kasi sasagot din nila Yorme Isko Moreno Kaya minsan nagbibitaw ako ng ganon para lang, ito pala magbibigay ng 2,000, ito magbibigay ng 1,000. Tapos sasagot na lang sila ng ganon. Gaya ng sinagot ni Kuya, nako, sabi-sabi lang yan. Pag ginawa, saka na ako maniniwala. So parang ganon. So, ganun yung mga gather na data natin sa Baseco. Karamihan din talaga Yorme Isko Moreno. Although may mga ibang pumili kay SB, kaya Lacuna. Pero kay Michael Say, wala. Kay Mara Tamundong, wala. Hindi ko pa masyadong naikot. Hindi natin masyadong naikot. Pero babalik tayo ng Baseco para makapag-conduct ulit ng ibang data naman doon. Pero karamihan, Yorme. Yorme yung sagot nila. Ayun. So, si Yorme kasi subok na Si Yorme kasi marami nang nagawa. Yung Base community, part yun ng ginawa ni Yorme. Yung hospital, tinanong-tanong ko kasi hindi ko siya naabutan talaga, to tell you honestly. Yung Baseco General Hospital, hindi ko siya naabutan na. Siguro nung time na ni Yorme, ginagawa pa lang Tapos nung natapos, nabitin kasi, di ba? Nabitin tayong lahat Ano yun? Totoo yun, nabitin tayong lahat. Ako din, nabitin, di ba? Kahit na sinusuportahan ko si Isko, nabitin kasi nga, 3 years 3 years is not enough. Although marami siyang nagawa. Ano naman yon? Witness naman ng Manileño ron na marami nagawa sa Yorme Isko Moreno. Pero sa 3 taon, marami siyang nagawa. What more sa 6 years niya, sa 9 years niya, sa ikalawa o ikatlong termino niya, na mas marami pa siya magagawa, mas alam natin. Medyo nabitin yung Manileño ron. At pinasa nga niya kay Mayor Hanil Lacuna, knowing na maipagpapatuloy ni Hanil Lacuna kung ano yung nasimulan ni Yorme Isko Moreno. But the answer, ayoko nang sabihin kasi alam nyo naman ang sagot, lalo-lalo na sa mga Manileño. Kaya nga yun ang dahilan kung bakit sumigaw sila na Yorme, bumalik ka na, bumalik ka na. Maybe hindi sila na-satisfied doon sa mga performance ng current mayor na si Mayor Hanil Lacuna. Lalo-lalo na yung mga senior. So asahan mo na, syempre, magkakaroon ng campaign period, labanan yan, siraan yan, personalan yan, suhulan yan, bigay sa ganito, bigay sa ganyan. Common game, common politics game dito sa Pilipinas. Pero syempre sana, alam mo yun, we stand by the truth and kung sino man yung gusto natin napatunayan na natin na meron talagang gagawin sa ating syudad, sana yun ang iboto nyo. Diba? Ang hirap kasi sumugal, 3 taon kasi yan susugalan natin 'di ba? Tsaka, yun nga, na sana kung wala ka pang nagawang plataforma para sa akin kung wala kang plataforma, bakit kita iboboto? 'Di ba? Sana inalam mo muna kung ano yung magiging plataforma mo, inalam nyo muna kung ano yung magiging hakbang nyo,
na-analyze nyo muna kung ano yung problema sa Maynila, then you come up with the solution, then you come up with the platform na sasabihin sa mga tao. And then, we'll see, next year, di ba? Pero kasi ang batang Manileño, sawang-sawa na din sa dami ng corrupt na naupo eh, di ba? According nga kay Duterte, kay Roa Duterte, na we cannot beat corruption, but we can minimize it, di ba? Which is true. At totoo naman na talaga na hindi na natin masusugpo o ma-zero yung corruption sa Pilipinas. Pero mami-minimize through batas, through us na kung paano na kung sino ihahalal natin, di ba? So corruption, meron pa din yan. Kahit sino man umupo dyan, I still believe and strongly believe na hindi mawawala yung corruption sa Pilipinas, but we can minimize the corruption. Alright? At alam nyo, maraming data kami na-gather ni Kalsada TV. Ilalabas ko yan unti-unti. Hindi ko lang mabuhos lahat eh. Hindi ko mabuhos lahat kasi syempre, sinesave din natin. Kasi nga, meron tayong upload sa field, mga kalye survey. Tapos meron din tayong ganito, reaction video. At marami pa. Meron dumarating na schedule ni Yorme, pero wag na muna. Mahigpit na laban yan next year. So, ang campaign period natin is March until May, bago mag-election. Kaya, pag-igihan nyo, kilitasin nyo, kilatasin nyo. Basta, yun na yun. Alamin nyo na lang kung sino yung boboto nyo, alamin nyo, halukayin nyo yung pagkatao, kung ano yung mga nagawa niya na, alam mo yun, iluklok natin kung sino yung nararapat. O huwag kayong boboto ng ano. Huwag kayo pipili ng iboboto nyo na kasi yung mababaw na dahilan, yung masyadong petty reason o yung shallow na dahilan na kaya ako iboboto to kasi ganyan. Medyo laliman pa natin. Makakapag-research naman tayo doon sa tao at alamin natin kung talagang karapat dapat ba natin siyang iboto. Diba? Pero ako, I stand with Isko Moreno. Siya ang iboboto ko. And for some Manileños din, alam nila kung ano yung dahilan kung bakit iboboto nila si Yorme Isko Moreno. Kasi talagang proven. Diba? May proof. Ika nga, may resibo. Sa kaya nga wala na masyadong binababang plataforma si Yorme Isko Moreno kasi kumbaga, may napatunayan na eh. 'Di ba? Gaya ng mga sinasabi ng mga na-interview natin, may napatunayan na, gagawin na lang or maybe pag-iigihin o dodoblehin o multiple pa, 'di ba? So, 'yon mga kayo na. Kita-kits tayo lagi. Lagi naman ako may upload. Kaya importante na i-click mo yung bell icon para mano-notify ka pag may bago akong upload. Kasi kung subscribe lang yung gagawin mo, hindi ka mano-notify pag may upload ako. So, nakasubscribe ka lang. Pero kaya ngayon yung importance nung click the notification bell. So, you will get notified every time I upload new videos. Alright? Thank you. Maraming salamat mga kayon. At marami pa tayong i-upload. At papabati ko kayo kay Yorme. Pag nagkita kami ni Yorme, siyempre hindi naman may isa-isa yung pangalan nyo ni Yorme, pero mostly OFW sa kayo nandito sa Pilipinas eh. So papabati ko kay Yorme pagka nakita ko. Maraming salamat sa pagtutok at pagtiwala at pagkinig dito sa Joe Malone TV. Tunay na balita, walang kinakampiyan, sumasalamin sa katotohanan lamang. God first.